Di ba? Ayan, nagiging hindi tayo tapat sa tipan po natin sa banal na Espiritu. Di ba? Nasilyo sa atin. Di ba? Bilang mga Kristiyano, yan din po dun sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. Yan sa kanila na po yan. Hindi naman po tayo gumagawa ng mga ganitong bagay. Yan at siguro naman ay kahit tayo po ay wala naman po tayong rebulto sa bahay. Diba? Mas nakakalungkot naman kung kapatid. Kung tayo po ay magkakapatid na sa pananampalataya at may rebulto po tayong Maria sa bahay, ay kapag lang po tayo. Diba? Yan sapagkat ayaw na ayaw, yan po ang higit sa ayaw pa ng Panginoong Diyos, ang may Diyos-Diyusan po tayo sa ating mga tahanan. Yan. Talata. Yan. Huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Yan. Kaya kung mapansin po natin mga kapatid, yan, kung ginagawa nila yan, kung may Diyos silang kinikilala maliban sa Diyos na nasa langit, yan, yun po ay may tuturing po natin o sinasabi ng banal na kasulatan, yan po yung pagkikiapit sa tinatawag po na Holy Spirit o Espiritu Santo. Diba? Yan. Ano pa? Yan, hindi lamang yung sa pagkilala no, sa mga Diyos-Diyusan, at pati na rin po sa gawain ng sanlibutan ito. Yan, ayon po sa Aklat ni Santiago, basahin po natin sa Tagalog. Yan, kayong mga ngalunya, hindi ba ganinyo nalalaman na ang pakikipag-ibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Yan, kaya kung mapansin po natin mga kapatid, diba? Tayong mga nasa Church of Christ, tayong nasa Iglesia ng Panginoong Jesucristo, diba? Yan, nakala po natin pagkaraniwan, hindi naman po masama, di ba? Halimbawa, katrabaho po natin na tayo po'y nakikipagkaibigan, pero kung napapansin po natin na tayo po'y napapasama na sa pakikipagkaibigan sa kanila at tayo po'y gumagawa ng gawain sa libutan, di ba? Nung sinasabi pakikipag-away na po sa Diyos yun, ang sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. O kala natin, normal na parte-parte lang na pupuntahan po natin, di ba? Yan, dahil Christmas party. Yan. Ibang party na ang nangyari. Diba? Nakala po natin ay parang normal lang po sa atin. Pero ayon sa banal na kasulatan, yan po ay pakikipag-away muna sa Diyos kasi gawain ng sanlibutan yan eh. Diba? Yun po yung sinasabi po nating napapanahon po sa atin sa ngayon. Nakala po natin ay normal lang po. Diba? Kung mapapansin po natin, dumaan ang November. Diba? Nakipag-Halloween party ka, Church of Christ ka pa man din. Dumaan ang December. Kapay, nakipag-party ka, lasing na lasing ka pa Christmas party. Baka naman antayin mo pa ang February, Valentine's party ka pa, nakapag-costume ka pa. Yan, may puso pa ba ni Cupido? Lasing pa din. Yan, yun po ay pakikipag-away sa Diyos na sapagkat yan po ay gawain ng sanlibutan. At hindi po kabanalan ang pinupromote niya. Tuloy po natin. Ayon pa sa sinasabi ni Santiago dito sa mga sa kanyang sinulatan sa mga Kristiyano na kanyang sinulatan noon. O iniisip baga ninyo na ang kasulatan ay nagsasalita ng walang kabuluhan? Yan. Ang Espiritu baga na pinatira sa atin ay nagnanais hanggang sa kapanatilian. Ano yan yung Holy Spirit na nananahan sa isang Kristiyano? Diba? Yan. Ang salita ba ng Diyos ay walang kabuluhan? Kanino sa mga Kristiyano? Diba ang Holy Spirit ba ay walang silbi sa atin na nananahan sa atin? Parang yun po ang pinupunto dito ni Santiago. Diba kaya kung mapansin po natin mga kapatid, ay laban talagang Espiritu sa gawain ng laman. Diba? Pag natalo ng gawain ng laman ng Espiritu, hanggang unti-unti, di ba, kung mapansin po natin, nabubuhay na po tayo sa gawain ng laman at wala na po tayong interest na maglingkod sa Panginoong Diyos. Bakit? Yan. Kasi na unti-unti na po tayong nabubuyo na naman sa gawain ng sanlibutan ito. Di ba? Kaya mapansin po natin mga kapatid, yan, minsan unti-unti na lang muna, di ba, ganyan-ganyan, hanggang sa napanganan po tayo sa gawain ng sanlibutan, hanggang sa wala na po tayong interest sa gawain ng Panginoong Diyos. Ito naman ang sabi ni Apostol Pablo, kung magbasa po natin sa Galatia chapter 5 verse 17. Na kaya kung mapansin po natin, napaka-broad na pero may mga specific na halimbawa. Yan. Ang banal na kasulatan ukol po doon sa tinatawag po natin na yun po ay pakikiapin po sa Holy Spirit. Na kasi tayo po mga kapatid no, bilang mga Kristiyano,
Yan. Ay may selyo po tayo ng tinatawag na Espiritu Santo. Yun po yung tanda sa atin di ba, na tinanggap po natin. Yan, habang tayo po ay naglilingkod sa Panginoong Diyos. Yan. Ano pa? Dito po sa mga sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Galatia, chapter 5, verse 17. Yan. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu. Yan. At ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang mga bagay ninyong ibigin. Kaya minsan nakakonsensya po tayo kung mayroon man tayong konsensya. Yan. May mga bagay na mga sitwasyon na gawain yung laman at parang nagkakaroon tayo ng guilt sa ating mga sarili na parang labag na yata sa aral yung ginagawa ko, yung naging desisyon ko. Diba? Gawain ng laman yun. Inuusig tayo. Diba? Nakonsensya po natin. Kasi alam po natin na mali po yun ayon sa aral. Diba? Yan. Kaya ang sinasabi po dito ni Apostol Pablo sa kanyang sulat, laban talaga ang gawain ng laman sa gawain ng Espiritu. Diba? Ang nagpapaligaya sa laman, diba, ay laban sa gawain ng Espiritu. O isipin niyo po yung droga, diba, mapapansin po natin. Yung alak, diba, sa pakiramdam, ako din po yung naglalasing natin. Yung alak, diba, mapapansin po natin, ay parang lumulutang ka nga. Diba? Sa pakiramdam. Kasi yun po yung nararamdaman ng laman. But spiritually, diba, hindi po yun ang hinahanap ng Espiritu. Yan. Kaya hindi po pwedeng pagsamahin yan. Diba? Kaya ang gawain ng Espiritu ay gawain lang ng Espiritu. Ang gawain ng laman ay gawain ng laman. Hindi po pwedeng pagsama yan. Diba? Tuloy. Yan. Ito naman ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, chapter 4 verse 30. Ito po yung sinasabi po natin mga kapatid. Ito po yung selyo ng mga Kristiyano. No? Zeal. Yan. At huwag ninyong pighatiin ng Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa arawan ng pagkatubos. Yan. Yan po yung selyo ng mga Kristiyano. Yan. Yan yung tanda na Kristiyano ka. Tapos pipighatiin mo ng gawain ng sanlibutan ito. Diba? Yan. Paano mo pinipighati ulit? Paano ka ulit nakikipag-away sa Diyos? Ayon po dun sa mga talasa natin. Sa gawain ng sanlibutan. Diba? Katulad ng yan, katulad po natin yung nakikipag-party po tayo na hindi naman po naayon sa gawain ng isang Kristiyano. Yan. Kaya kung ano po yung ginagawa ng mga taga-sanlibutan, makikiganon din po tayo. Lasing sila, lasing din po tayo. Diba? Pagulong-gulong sila sa kalasingan, pagulong-gulong din po tayo sa kalasingan. Diba? Yun po ay gawain po ng sanlibutan ito. Diba? Dahil po dyan sa mga tradisyon na yan, kaya mapansin po natin. O, di ba, ano pong ginagawa ng mga taga-sanlibutan sa kanilang tinatawag na Pasko? Merry Christmas, nakahayin po ay mga alak. Di ba? Yan, yun po yung sistema ng kanilang Pasko. Di ba? Yun po yung essence ng kanilang Pasko. Di ba? Tuloy po natin. Yan, at huwag ninyong pighatiin ng Espiritu Santo ng Diyos na sa Kaniya kayo tinatakan hanggang sa karawan ng pagkatubos. Yan, kasi nga yan po ang pagkakakilanlan sa mga Kristiyano, yung selyo na yan, yung Holy Spirit, nung tinanggap mo yan, nung ikaw ay naging Kristiyano, kailan po yan nagkaroon ka ng commitment sa Diyos. Diba? Yung ikaw ay binoptis mo. Nag-confess ka pa nga diba? Yan. Tinanggap mo na yung tagapagligtas ang ating Panginoon Kristo nung nabautismuhan ka. Yan. Ito pa, kaya mapansin po natin. Dito sa Juan chapter 12 verse 31, yan. Ang tinutukoy pa po doon sa mga nanguna at kumukontrol sa gawain ng sanlibutan ito, tinatawag na prinsipe ng sanlibutan ito, sino? Si Taning. Di ba? Kay Taning Katha, lahat yan, pati yung mga maling aral, di ba? Tradisyonal na aral na nagpupromote ng gawain ng sanlibutan, sinong prinsipe? Si Taning. Di ba? Ngayon ang paghatol sa sanlibutan ito, ngayon, ang prinsipe ng sanlibutan ito ay palalayasin. Sinong prinsipe? Si Taning po. Yan, hindi po si Kristo yan. Diba? At ang prinsipe po ng sanlibutan ito na nagpo-promote ng gawain ng makasalibutan ay si Taning. Dito naman po sa Ephesians chapter 2 verse 2. Yan. Paalaala ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. Yan. Na inyong nilalakaran nung una ayon sa lakad ng sanlibutan ito.